kagigising ko lang kasi duty ako mga kaboyban ko ng alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. So medyo mabigat yung katawan mga kaboyban ko kasi kagigising lang, yung liligo muna ako bago ako mag-duty. So ito talaga mga kaboyban ko, minsan medyo tamad tayong mag-duty pero wala tayong choice kasi kailangan natin kumita ng pera mga kaboyban ko. So tiis lang tayo sa ganitong buhay. So tara mga kaboyban ko, samahan nyo ako mag-duty sa makina. Ito ang cycle ng buhay ko dito sa barko sa loob ng 9 months sa aking kontrata. Sa isang araw, 2 beses ako duty sa makina ng barko, from 12 to 4 ng tanghali at 12 to 4 naman sa gabi. May mga araw minsan ang bigat ng aking katawan para mag-duty, pero kailangan ko pa rin mag-duty kahit na wala sa kondisyon ng aking katawan. Tatlo kami na oiler dito sa nasampahan kong barko. Mayroong nag-duty ng 4 to 8 ng umaga at 8 to 12 hanggang tanghali, at syempre ako yung 12 to 4. Ganito yung cycle ng aming pag-duty dito sa barko hanggang sa dumating yung aming finish contract. Sa makina ng barko, hindi isa o dalawa yung kailangan naming i-monitor sa bawat duty, kung hindi lahat ng machinery sa loob ng engine room. Kailangan hindi lang mata o kamay yung gumagana sa iyong katawan, kung hindi buong katawan, dahil sa dami ng machineries na gumagana sa makina ng barko ay kinakailangan mo palagi focus sa lahat ng machinery. Nandiyan ang generator na dapat parati mo rin chine-check every 15 minutes. Yes, good evening. Yes. Bawa sa RBM ilan? Sana asik. Bawa sa RBM. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me. So good morning guys. So ang oras na ngayon mga kaboyban ko ay alas 12 or 2400. So mag-duty ako ng hanggang alas 4. So samahan nyo ulit ako guys na mag-duty kasi single watch ako mga kaboyban ko dito sa barko na to. So kapag gabi kasi mga kaboyban ko, single watch na kami mga oiler dito mag-duty. So tara, samahan nyo ako mga kaboyban ko. Ang responsibilidad ng oiler sa barko ay hindi ko masasabi na easy work, kasi sa dami na kailangang i-monitor every duty, ito ay i-consider ko na hard work. Dahil unang-una, sa'yo lahat nakasalalay kung paano mo isosurvive ang iyong duty na walang troubleshoot ng 4 na oras. Dahil may mga kailangan ka i-maintain na mga temperature ng jacket cooling para sa makina ng barko na kailangan hindi mag-overheat habang tumatakbo ang makina, at ma-maintain mo sa tamang temperature habang ikaw ay naka-duty. Andyan din yung mga oil level ng bawat machinery na kailangan mo din i-monitor sa buong duty mo. Every 15 minutes ay kailangan mong mag-probing para masigurado mo na walang abnormalities na makinarya.
napaka-importante ng pag-roving habang ikaw ay naka-duty dahil sa every 15 minutes na yung pag-roving, ito ay napaka-importante lalong-lalo na kapag ikaw ay nakasakay ng mga lumang barko is kinakailangan mo talagang ikutan every 15 minutes dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa mga machinery sa barko. So ayun guys, bali natapos ko lang mag safety rounds and sa awa ng Diyos, okay naman yung mga makinarya natin, yung mga parameters, no any leakage sa makina. So may leakage man mga kaboybar ko is konti lang and nami-maintain naman namin ng punas siyang mga leaking ngayon mga kaboybar ko. So dito kasi mga kaboybar ko sa Nasampan ko is kapag gabi may single watch kami mga kaboybar ko na mga oiler. Din kapag may problema is tatawag lang kami sa aming engineer na kapag hindi namin kayang i-rectify yung alarma at kapag hindi namin alam kung anong klase yung alarma yun is tinatawagan namin yung duty engineer. 2 hours later. So ito guys, bali ito din yung aming mga monitor mga kaboybar ko kapag naka-duty. So napaka-importante niyan. So yung jacket ng para sa main engine. So lahat yan mga kaboybar ko. So kailangan maintain namin yan yung mga temperature niyan sa normal na temperature kasi napaka-importante niyan. So hindi ko na isa-isahin mga kaboybar ko kung anong mga purpose niyan. Kasi iba naman sa inyo is hindi makaka-relate. So ayun guys. So lahat yan is minomonitor namin. Para sa mga pressure gauge mga kaboybar ko. So for example mga kaboybar ko, kapag nasa green pa, it means ibig sabihin is normal pa yan, pero pag nagkulay red na siya or lumampas na sa kulay red, ibig sabihin is abnormalities na yan mga kaboybar. So ito naman guys yung aming mga panel board para sa generator, para sa lahat ng mga pump mga kaboybar ko. So andito lahat yan yung mga sa panel board. So dito makikita yan. Ayan. So hindi ko na isa-isa yung mga kaboybar ko. 2 hours later. So ito guys, bali mag almost 3:30 na. So kailangan ko nang mag safety round para just in case na may abnormalities na machinery, pero wag naman sana mga kaboybar ko. So matunover ko sa susunod sa akin na duty o makatawag ako ng engineer kapag hindi ko na kayang i-rectify yung problema ng isang machinery. So normally talaga mga kaboybar ko, dapat talaga mag-safety round ka bago mag-end of duty. So samahan niyo ko guys mag-safety round para makapag-turnover ako ng maayos sa papalit sa akin. So let's go!
mag-safety run ulit bago mag-end of duty kasi so bago dun sa mga bago ang sasampa ng barko mga kabuhay barko dun sa mga ratings is bago kayo mag-end of duty kailangan mag-safety round pa rin kayo mga kabuhay barko para mas maganda yung matutunover sa susunod na duty sa'yo kasi napaka-importante mga kabuhay barko na marunong tayong mag-safety round bago matapos ang ating duty kasi dyan kasi minsan mga kabuhay barko nagkakaroon ng problema minsan kapag hindi ka mag-iikot o mag-safety round bago matapos ang iyong duty is may mga time minsan na minsan may abnormalities na pala yung mga machinery so kung hindi ka nakaikot o hindi ka nakapag-safety round mga kabuhay barko is maapektuhan yung susunod sa iyo na duty o yung papalit sa iyo na duty kasi hindi mo matutunover na maayos sa kanya na may problema na pala yung isang makinarya or machinery dito sa buong makina ng barko. So, ang may advice ko sa mga baguang sasampa ng barko is napaka-importante na marunong kayo mag-safety round bago matapos ang inyong duty. So, malapit nang matapos mga kabuhay barko ang aking duty. So, yun, nakapag-safety round na ako. And then, sa awa ng Diyos, okay naman yung pag-safety round ko. Normal naman lahat mga kabuhay barko yung machinery. So, yun, okay naman yung naging duty natin mga kabuhay barko. So, maraming salamat mga kabuhay barko sa sumusuporta sa aking YouTube channel. Sana'y samahan niyo ako hanggang sa paglago ng aking YouTube channel mga kabuhay barko. So, see you mga kabuhay barko for the next my video.